noon hanggang ngayon. Tila masasabi nating wala pang umuupong pangulo ng bansa na galing sa hanay ng mahihirap. Halos lahat sila bunga ng may kayang pamilya. Itong A and B, dyan din galing yung mga nananalong presidente, dyan din galing yung mga nananalong mga senador, congressman, governors. Sila yung kandidato, sila rin yung namimili kung sino talaga ang mananalo. At tila ganito na raw ang sitwasyon mula pa noong panahon ng Kastila. So, pwede ka lang tumakbo kung meron kang lupa, private property, kung merong naintindihan mo yung English, sino ba yon? Yun yung mga top 1%. No? So, in effect, yung ating gobyerno, mula pa noon, nung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, hanggang sa ngayon, hindi talaga nagbabago yung mukha noon. Sila rin. Hindi ba't yung ilang mga kilalang mga pamilya sa political dynasties have been there for 100 years. Ano? Ang nakikita ko dyan, sisimulan natin doon sa equality ng economic rights, ng equality ng economic opportunities. Hanggat yung social and economic structure ng Pilipinas ay pinaghaharian ng A at saka sa B, lalo ng A. At therefore, dahil sa kanilang pang-ekonomiyang paghahari ay sila rin yung may hawak ng political power. No? That is not likely to happen under the present political dispensation natin.